Umuna muna ho tayo mga bossing dito kay Robin Padilla versus Angel Locsin po mga kababayan. Naalala niyo po ba ito? Yung inamin, yung sinabi ni Robin Padilla ho mga bossing. No, doon sa hearing, sandali alisin natin yan at ilagay natin ito. Sarado ko, maingay ako eh. Oh. Naalala niyo po, yung sinabi ni Robin Padilla mga kababayan? Nagulat din ho ako dito. Hindi ko in-expect na biglang sasabihin Robin Padilla, ito mga bossing, Shiro Kanzaki. Ang sabi ho dito mga kababayan, ano po, galing dito sa Manila Bulletin, pero ako mismo napanood ko to, Shiro Kanzaki, Shiro Oma CEO. Iba na naman pangalan mo ha. O game. Sabi ho dito, komunista po ako. Padilla question Attorney Lotok on Operation Romanov background ho mga kababayan. Sandali lang. Alam niyo po ang ganda ng pasok ni Senator Judge Ping Lacson po diyan sa tungkol sa Operation Romanov. Mga boss chief amo sir, yung pasok niya, akala natin lahat yung Operation Romanov para sa pamilya Duterte. Yun naman pala para naman pala sa pamilya Marcos. Nung narinig po nila yung speech po ni Baste Duterte, ayun mga kababayan, doon pala. So mga boss chief mo sir, sa Makatwid, wala naman talagang banta sa Vice Presidente. Kayo ho ba? Ma'am Trexie Villa, Abing Sulit, Aurelia Adena, meron ba kayong narinig na banta sa Vice Presidente? Bago pa lang po magbanta ang Vice Presidente. Ulitin ko baka malito ho kayo mga kababayan. Hindi ho ako lawyer ng depensa na ang ginagawa, panglito yung kanilang mga tanong. Ulitin ko po kayo po ba, may narinig po ba kayo, nabanta sa buhay ng Vice Presidente bago magbanta ang Vice Presidente? Parang wala naman ho, mga kababayan. Di ho ba? Parang bigla na lang pong umusbong na merong pagbabanta. Sabi ni Ma'am Trexie Villa, parang bigla na lang pong may umusbong na pagbabanta sa Vice Presidente noong napansin na sila ng mamamayang Pilipino at iniimbestigahan na sila dahil po doon sa pagbabanta niya. Di ba sabi ni Juby Arguelas, siya lang ang may sabi, may banta sa buhay niya. Ano sabi dito mga kababayan ni Robin Padilla? Komunista po ako. Ngayon, nagtataka ako kay Badoy. Si Badoy buhay pa ba? Ma'am Merly Belen, it wasn't me. Shiro Kanzaki, BG Badjola, buhay pa ba si Lorraine Badoy? Parang wala, parang mga kababayan, pagpasensyahan nyo na po, hindi ko alam kung buhay pa, parang wala na akong naririnig kay Lorraine Badoy ho, mga bossing. Nagtataka ako sa kanya, bakit niya hindi inirered tag itong si Robin Padilla na mismo umaamin ho, di ba Tato, nang siya ay komunista daw po. Kapag kakakamping, pagka hindi pabor sa mga Duterte o pagka nasa kabilang side na kumukondena at laging nasa, kumbaga, hindi sumasang-ayon sa mga Duterte, komunista. Pero ito mismo umaamin, komunista, hindi nila nire-red tag. Ngayon po, napansin ni Angel Locsin, mga kababayan, yung kuya niya na si Robin Padilla, pumalag, nagsalita. Hindi na ho din siguro makapagpigil, mga boss chief mo, sir. Di ba? Dahil pansin niya, kala ko ba, ikaw ay makabayan? Akala ko ba, ikaw ay Pilipinong-Pilipino? Yun po ang dating sa akin no? Akala ko ba, ikaw ang makabayan na artista o ta-artist na nakakilala ko? Sabi ni June Bartolo o Bob, talaga komunista daw siya. Alam niyo mga kababayan, mga boss chief mo sir, di ba dinudurog nga daw ng mga Duterte, ni dating Pangulong Duterte, ni Sara Duterte, yung mga komunista? Tingnan natin ito mga bossing, Sabi ni Derek Perido, buhay pa, kaya lang umiiyak kasi suspendido siya sa PRC bilang doktora. Walang ginawa kundi mag-rally ng mag-rally. Di ba? Ano sabi ni Angel Locsin kay Senator Judge Robin Padilla? Alam niyo ho, nakaka-relate ako dito kay Angel Locsin. Hindi nakaka-relate bilang artista. Hindi naman ako naging artista. Nakaka-relate ako doon sa pagkakapansin ko kay Binoy. Isa ho sa dahilan
Kaya ako ibinoto si Robin Padilla, mga boss chief amo sir, nakikita ko sa kanya yung talagang makabayan nga naman talaga. Ano po, yun yung mga kauna-unahan po eh. Yun po yung umpisa ng ano eh, Unitim eh. Di ba? Derek Perido, Sir Mark, pwede ba makasuha si Boy Silly ng gobyerno? Hindi lang natin sigurado. Pero yung obstruction of justice, malamang niya, siguro tatagal mga 1 buwan o 2 buwan, magugulat na naman tayo na may makakasuhan na naman po. Baka siya yung letter P, hindi natin alam. Pia Cayetano? Sa BJMP, di ba, kinukumpleto yan. BJMP daw ho. Bong Revilla para sa letter B. Sir Almond Lee, Tato at Jamin Jack. Bong Revilla daw po para sa letter B. No? Tapos, si Jinggoy Estrada sa letrang J. Sa M naman ho, mga kababayan, sino ba M? Eto nga, si Marcoleta. Yung P, yun ang tanong natin, mga kababayan, mga boss chief amo sir. Ano? Pia Cayetano, dahil doon sa di umanong may mga contractor din, etc. Tapos Alan Peter Cayetano, dahil doon sa Caldero at Kikiam, mga kababayan, pero mo, billion yun ha. Yung kay Peter Cayetano, tapos may naririnig tayo, ang pina-M ka lang daw po o pinakain doon sa mga atleta, Kikiam with itlog, mga bossy. Tapos kay Robin Padilla, posible maaari baka yung obstruction of justice o meron pang iba. Sino kaya? BJMPPP. Maaari, no? Nung mga panahong magkasama tayo, sabi ni Angel Locsin dito, nung mga panahong magkasama tayo, madalas mong ikwento yung panahon na namundok ka at nag-armas para ipaglaban ng bayan. Sabi mo pa nga, dinadalaw ka ng ex mo sa bundok. May dalaw. Sa statement mo na to, kahit papaano natuwa akong makita ulit yung dating Robin Padilla na nakikilala ko, at least honest ka ngayon, kuya. No? Ang tanong ko lang, nasaan ka nung panahong nire-red tag ako kahit alam mong hindi totoo? Actually, kasama mo pa nga at katsikahan mo yung mga nangre-red tag sa akin. Naghugas kamay at pumikit sa katotohanan. Sino kaya ang tinutukoy nila dito o ni Angel Locsin dito na nag-red tag sa kanya? Kasi tayo mga kababayan, nung mga panahon po ng Uniteam, ano po, at panahon na siyempre asaran, bisitan, yung asaran nung panahon ng eleksyon, di ba? Ang kaasaran natin, yung mga kakamping mga kababayan. Pero, hindi ako nang red tag nun eh. Hindi ako nagsasabi na ito ay komunista, ito po ay ganito, ito ay NPA, etc. etc. Wala lang, basta bardagulan lang po. Sino? Yung mga nang red tag sa kanya, sila Badoy. No? Isa sa mga kasi sinasabi dito, mga nakakatsikahan ni Robin Padilla eh. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng maraming Pilipino ay dahil sa inaasahan nilang magiging matapang kang boses para sa mga kapatid nating Muslim. Oo nga, di ba kasi di ba si Boss Noybi, Muslim. Siyempre, yung mga kababayan natin, mga kaibigan natin, yung mga kapatid nating mga Muslim. Siya yung magiging sentro at siya yung magiging ano ba tawag doon? Kinakatawan. Pero parang oo nga, totoo si Angel Locsin dito. Parang mas kinakatawan o kumakatawan siya kay Kibuloy. Sabi dito, pero bakit mas parang ipinaglalaban mo pa si Kibuloy? Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Madami din kalokohan na sinabi si Buloy. Di ba sabi ni Tato, Muslim nga pala si Angel. Muslim ba si Angel Locsin? Hindi ko alam eh. Ano? Tapos ma-meeting din siya sa leader ng Abu Sayyaf na si Robin Padilla. Muslim ba si Robin? Si Robin, oo, Muslim daw siya. No? Pero si Angel Locsin, hindi ko alam kung Muslim siya. Pero totoo nga naman. Simula po, yung naumpisaan natin na si Buloyski ay nagtatago ho, mga kababayan. Diyan natin nakita si Robin Padilla na talagang sobra at todo ang suporta kay Buloyski ho, mga kababayan eh. Di ba? Meron pa nga silang meron pang tibo bang parang tinatakot nila si General Torre
noon pong mga panahon na hinahagilap at gamit yung pang-detect ng heartbeat kay Buloyski ho. O, di ba? Sabi, isa ka sa pinaka makabayang taong nakilala ko. Ikaw si Andres Bonifacio. Yun din po ang pagkakakilala ko kay Boss Noybi. Nung pong panahon ng kumakandidato, no? Nung pong panahon na Unitim. Pero ngayon, hindi na ho, mga kababayan. Umiba na po ng landas yung isang Robin Padilla. No? Pag sinabi mong Andres Bonifacio, mga Boss Chipamo, sir, ang unang papasok sa utak mo ay lumalaban kahit kulang yung armas. Lumalaban kahit mahina yung armas. Pero maririnig mo kay Robin Padilla, ano naman po ang ilalaban natin diyan sa China? Kumbaga parang malayo po doon sa isang Andres Bonifacio eh. Sa liwanag po, mga kababayan eh. Di ba? Isa ka sa pinakamakabuyang taong nakilala ko. Ikaw si Andres Bonifacio. Kaya nakakalungkot pag nakakabasa ako ng stand mo pagdating sa China. Hindi ito ang Robin Padilla na nakilala ko at hinahangaan ko. Kahit paano, alam kong halos pareho tayong landas na dinadaanan, galing sa hirap, nagtrabaho ng maaga, tinangkilik, at nagpasaya ng mga tao. Ang utang na loob natin ay sa Diyos at sa lahat ng Pilipino, hindi lamang sa isang tao. Tama na, kuya. Gising na. Hindi pa huli ang lahat. Totoo ho. No? Pero ang pansin ko ho, mga kababayan, kapag ka talagang ikaw ay nabahiran ng mga Duterte, napunta ka sa DDS side, parang nagiging mahina. Parang nagiging yung parang hindi makapagdesisyon ng sarili. Yung tipo bang, yung simpleng desisyon na lang, parang papalpak pa sa desisyon no, mga kababayan.